sa Christine Beltran Resource Center Incorporated bilang Corporate Secretary ay malugod at ubos na nagagalak dahil tayo po ngayon ay nag-ikot-ikot sa umagang ito para po i-commemorate ang kamatayan ni Cabell. Para po sa lahat, kilala po natin si Cabell sa pangalan, Christine B. Beltran bilang isa pong representative. Hindi lang po siya lolo ng mga apo, kundi sa amin ng mga namulat na dahil sa kanyang impluensya, sa kanyang mga turo, sa kanyang mga aral, ay ngayon patuloy po na lumalaban, patuloy na nakikiisa sa mamamayang Pilipino, patuloy na napupunta, lumulupog doon sa mga manggagawa at magsasaka. Bunga ng kanyang simple, sabi ko nga, karaniwang tao pero may hindi pang karaniwang katauhan. Sapagkat siya ang nagpakita kung paano gustong mabuto sa anay ng mga manggagawa at gayon din sa mga mayan. Kaya kahit 7 taon na iniwan tayo ni Cabell, tinatanganan pa rin natin ang pakikibakang kanyang sinusulan. Pero kaya, ang usapin ng iban sa usapin ng sabot, ang usapin ng kontraktualisasyon ay isang malaking atake rin sa uling manggagawa. Bunga ng pagkapit ng pamahalang Aquino at mga nakaraan sa neoliberal na agenda na ang layunin ay lalo pang ipatupad ang liberalisasyon, deregulasyon at privatisasyon. Mga kasama, napaka-karumal-dumal itong kontraktualisasyon sapagkat inaalis sa mga manggagawa ang mga batayang karapatan niya sa usapin ng kasigurahan sa trabaho, nakabubuhay na sabot, karapatan sa pag-union at pag-organisa at iba pang mga karapatan. Napakadala ng kontraktualisasyon dito sa ating bansa at mismo itong inutil na Pangulong Aquino ang isa sa pinakamasungit na tagapagpatupad ng kontraktualisasyon. Cabell, Christine Beltran ay huwarang lider manggagawa at sa katunayan, hindi na siya lider ng manggagawa, dito siya ng kilusang masa na sumasalamin at kumakatawan doon sa libang mapanlaban ng mamamayang Pilipino. Ano bang kalagayan ng manggagawa Pilipino? Ano yung sinasahod ng mga manggagawa sa Kentex? Hindi siya sinasahod ng marami pala sa ating mga manggagawa sa buong bansa. Yung kalagayan pala nila na 10 taon mahigit na sila nagtatrabaho pero wala pa rin katiyakan sa trabaho, wala pa rin mga karapatan sa trabaho. Hindi pa na yung kalagayan ng mga Pilipino. Kaya yung mga manggagawa sa Tagway, sa Laguna, talagang mag-strike dahil 20% ng kanilang labor force kontraktual kahit na nagtrabaho na sila ng 5 taon na mahigit pa. Kaya tuloy-tuloy yung mapang-aping kalagayan, yung kalagayan ng manggagawang Pilipino na mababa ang pasahod at walang katiyakan sa paggawa at kaligtasan dahil pareho pa rin yung sistema umiiral.